Alam niyo kung pakikinggan niyo lahat ng story ng mga Pilipino dito, success stories lahat, ultimo sabihin mo na lang na yung maitawid mo yung unang taon mo dito sa Canada, successful story. ka na nun. So pag-uusapan natin ngayon, successful na nga ba talaga si Kiko Fajardo? At si Joy Fajardo. From where we are 5 years ago nung pagdating namin sa Canada. Pag tinignan mo yung pantry namin ngayon, may spam na kami, hindi namin nagagalaw, di ba? Diba? Kung ano yung buhay mo ngayon, may ibang tao na pinapangarap kung nasaan ka. Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our new YouTube channel. This is Joy in Alberta. And today, kasama nga natin ang Mr. Francis Kiko Fajardo. Hi. So today, babasa tayo ng isang comment na nag-trigger ng discussion sa aming dalawa at gusto nga naming pag-usapan yan para kasali din kayo sa chikahan, guys. Okay. So, sabi ni Kuya Melchor Gabaig 3364. Thanks, ma'am and sir. Kahit gaano kahirap ngayon dyan, we have different purpose. Bakit tayo nag-aspire? Nasa huli ang pagsisisi. Nakakatuwa, mga katulad nyo. Nakarating at naging successful sa Canada. Pero kahit ganon, still encouraging mga sinasabi ninyo. Umuunlad at gusto rin umunlad ang kapwa. God bless. So yan, thank you so much, Kuya Melchor Gabaig, sa iyong napakagandang comment. Ayan. So ano nga ba ang na-trigger na discussion dito sa amin? So natuwa kami ni Kiko kasi sabi niya, nakakatuwa ang mga katulad nyo, nakarating at naging successful sa Canada, pero kahit ganon, still encouraging mga sinasabi ninyo. Sabi namin ni Kiko, wow! Successful! So pag-uusapan natin ngayon, successful na nga ba talaga si Kiko Fajardo? At si Joy Fajardo. Pag-usapan natin, ang sa akin, una, define natin yung success. Para sa akin, success is when you are in a constant state of happiness. Lalim. Successful. O, yan. Para sa akin yun. Ang success is yung pag everyday you wake up and you feel happy. Yun yung success sa akin. Kasi, kailan mo pa ba sasabihin successful ka kapag ka nasa 60s, nasa 50s ka na, di ba? So, medyo pababawi natin yung meaning ng success para sa akin, pinababaw ko siya para I can consider myself successful because I wake up each day that I'm happy. Na kahit merong konting problema, merong konting mga issue sa buhay, pagising mo, masaya ka kasi healthy ka, buo pamilya mo, happy kayong mga pamilya mo. So, for me, the answer is yes. Wow! Nagulat Hindi ka ako ba? prepared. Yun ang sinasabi ko, guys. Ano ba ang ibig sabihin kasi ng successful para sa inyo? So, depende kasi, ang ibig ba ng successful sa inyo yung marami na kayong pera. Ganong kadami yung madaming pera. Diba? So, para sa akin, napakasimple. Successful ka if you wake up each day at masaya ka na gumigising sa umaga. At ngayon, guys, ay araw-araw naman masaya ang gising ko. Hindi nga lang masaya yung tulog ko. Siyempre, sa buong araw, pagod ka, meron kayong issue may problema sa work, may problema sa ganito. For me, from where we are 5 years ago, nung pagdating namin sa Canada, i-compare ko sa ngayon, mas masaya ako ngayon. Kaya masasabi ko na, yes, I am successful in that front na dati walang kasiguraduhan. After ba ng kontrata ko sa Singapore, may trabaho pa ako. Malayo-layo na rin yung nararating namin buhat nung nagsimula kami 5 years ago. Pero, although I consider ako sa sarili kong description ng word ng successful, although I consider us already successful, I feel that there are still, of course, rooms to improve. Meron pa. Successful na, pero meron pang ibibigay, meron pang isasaya, 'di ba? So masaya na, mas may isasaya pa. Yun yung para sa akin. Sa akin kasi ang successful dati nung bata-bata pa tayo. Yun yung sinabi mo kanina, maraming pera, may bahay, may sasakyan. Habang mas tumatagal pala kasi, baka sabihin mo hindi ako kontento pero human nature na siguro hindi rin tayo makontento kung ano ba yung gusto natin. Kaya nga natuwa ako sinabi ni Joy, hindi ko in-expect yung sinabi niya na sa tingin pala niya successful na kami. Kasi nga, masaya siguro siya everyday, di ba? Masaya naman kami talaga, pero kung para sa akin, marami pa tayong gustong maabot So, kung una-una, salamat sa nag-comment na to, kasi nakakatuwa talaga, di ba?
ito yung dahilan, kaya mas gusto pa naming maging mas successful pa. Kasi sabi nga ni Joy dati, di ba? Kung ano yung buhay mo ngayon, may ibang tao na pinapangarap kung nasaan kayo. Masarap sa pakiramdam, sa totoo lang, every time na may nagko-compliment sa'yo. Again, human nature, no? Sabi nga natin, kapag ang mga tao gustong-gusto nyo, yung maganda yung sinasabi pa sa'yo, di ba? So, every time na nakakabasa ako personally ng ganitong comment, natutuwa ako. Kasi kahit pa paano, may nangyayari pala. Kasi, minsan, sa totoo lang, maiisip mo kung may nangyayari ba sa mga plano natin? May nangyayari ba? Pero kung babalikan mo nga, sabi mo nga, di ba? Kung babalikan mo tayo 5 years ago, pag tinignan mo yung pantry namin ngayon, may spam na kami, hindi namin nagagalaw, di ba? Dati talagang gusto namin ng spam, guys. Pero ang lagi namin pinipili talaga sa tindahan is yung cheaper version. Yung cheaper version. Kung lagi kami nasa Dalarama, no? Century 2 na, no? Mayroong mas mura doon, di ba? Sa Dalarama. Yeah, hindi mo so, napakasimpleng bagay, napakaliliit na bagay nun. Pero kung iyon yung babalikan ko, masasabi ko na kahit pa paano may nangyayari sa buhay natin, no? Yeah. Kumbaga, sineselebrate natin yung mga small wins. Yun. Kung sasabihin namin talaga na successful na kami. Hindi pa marami talagang marami pa. Si Joy, nagpo-vlog, kaya nakikita nyo, di ba? Nakikita nyo yung nangyayari sa buhay namin mula nung umpisa hanggang ngayon. Pero pagka nandito na kayo, guys, may mga tao dito na hindi low-key, no? Hindi mo akalain na gano'n na sila ka-successful dito sa Canada. So, at nakaka-inspire. Nakaka-inspire, no? Hindi sila yung puro reklamo. Kapag nakakwento mo sila yung mga wala masyadong emek, no? Na parang, wala lang, pinatibay na sila siguro ng experience dito. Diba may bisita tayo na nakaraan, no? Hindi ko naman alam kung nanonood sila ng mga videos or vlogs ng life sa Canada. Pero positive na may sasabihin ko, no? Kapag may mga tao dito, like kami, binisita kami, binelcome kami dito, no? Dito sa Edmonton. Pinuntahan kami dito sa bahay. Darating doon sa usapan kung ano yung mga struggles nyo nung simula. Yes. No? Lahat ganun Kasi magkukwentuhan kayo, ang ganda ng bahay nyo. Nakabili na rin kami ng bahay. Yung conversation nyo uuwi pa rin doon sa paano nagsimula. Alam nyo kung pakikinggan nyo lahat ng story ng mga Pilipino dito. Lahat ay success stories. Success stories lahat. Ultimo sabihin mo na lang na yung maitawid mo yung unang taon mo dito sa Canada. Successful ka na nun. Sa totoo yun lang makapunta ka dito. Success na yun, di ba? Yes. Kung sa tingin nyo successful na yung pinapakita namin, siguro mas pinipili lang din kasi minsan namin talagang i-share sa inyo yung positive side ng buhay dito sa Canada. Kasi yung negative side, gusto namin na sa amin na lang kasi hindi nyo na kailangan ng drama namin Yes. Diba? Masyado ng maraming drama na nangyayari sa mundo para intindihin nyo pa yung drama namin. So, hanggat kaya namin siguro na makapag-encourage, no? Kahit marami nagagalit na huwag nyo paniwalaan yung dalawang nagsasalita na yan. Tutuloy pa rin. Binura nga niya kung sino man yung nag-comment. Tutuloy pa rin natin kasi sa likod ng mga pangit na nangyayari dito sa Canada, meron din naman magagandang story. Tulad niya, nakikita nyo, di ba? Kung ano yung pinakikita namin sa inyo. Pero kadalasan, di rin naman namin pinapakita yung mga pangit. Sasabihin ng iba, bakit? Choice namin yun kasi ayaw namin na mag-spread pa ng negativities, no? Diba? Tama naman, Joy, diba? Yun lang. May pailan-ilan tayong sinishare na negative experiences. Pero, it's worth sharing kasi you will learn from it naman. Yun. Pagka may matututunan kayo dun sa very negative na experience namin, sinishare namin. Pero yung kapag ka negative just for the sake of content lang, parang nakaka-negative vibes and nakaka-stress, gusto namin talaga happy-happy lang, chill lang. Yan. So, successful or not successful? Sa akin, siguro magkaiba tayo ng sagot Sa akin kasi hindi pa talaga. Hindi pa talaga. Kasi, siguro tatanungin nyo ako kung masaya. Pero yung successful kasi sa akin, andun ako sa malayo pa. Malayong pa. Doon sa gusto naming marating talaga. Pero maraming salamat doon sa mga nakaka-appreciate sa atin, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi pa maganda yung buhay natin, Ay, hindi pa. Hindi pa maganda yung buhay natin. Maganda na compared nung 5 years ago. Pero hindi pa siya yung buhay na pangarap natin. Yan. Para sa atin, saka pangarap natin para sa pamilya natin. Tulad nito, may anak kami. Success. Yun. Pero maraming salamat. Ako bilang nagbabasa lagi ng comment
doon sa mga vlogs ni Joy. Natutuwa ako na may na-inspire. Siyempre, minsan may naiinis siguro, pero hanggat kaya naming mag-spread ng positivities para lahat tayo umangat sa buhay, di ba? Yes. Mas maganda yon kasi yun naman ang goal natin lahat maging successful tayo lahat. Kaya sana maging successful ka din. Oo, tsaka hindi, one step at a time ba? So, yung sabi nga namin kanina, yung makarating lang sa Canada, it's already success. And then, when you buy your home, it's another win. So, it's another success. To have a baby is another success. To bring your parents here, to bring your family in Canada, that's a success. So, just talaga, dapat i-celebrate yung mga small wins kasi you wouldn't know if you'll have tomorrow. Yun talaga yung reality ng life na yung alam mo yun, yung ngayon happy ka tapos bukas, 'di ba? Hindi mo alam, hindi mo kontrolado ang universe kung ano ang pagsubok na ibibigay niya sa iyo. So, talaga namang dapat ay always celebrate those small wins and just be happy kasi ako naman, agree ako kay Kiko in the sense na meron pa, 'di ba? Successful na pero meron pa. Ang sa akin lang is kung hindi ka magiging happy sa kung anong meron ka ngayon, paano mo masasabing kung ano yung makukuha mo bukas, magiging happy ka na. So, yung human nature talaga yan. Pag may na-achieve kang kasunod, meron matik yan, may pag na-achieve ka, meron ulit na next naman na gusto mong i-achieve, then may next ulit, but yun nga, yun sa akin lang talaga is I count myself successful na dahil ang dami ng pinagdaanan, pero ang dami pa rin, madami pa, yun lang, paulit-ulit, pero yun lang yun. Alright, so again, thank you so much po sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng nanonood, nagla-like, nagko-comment, nagsusubscribe sa aming YouTube channel. Please continue to support us and also share this with your friends para makapag-spread tayo ng positivity and good vibes. Thank you so much for watching. We'll see you again on the next one. Bye! Bye! See ya!